Gusto ko lang magsalita tungkol doon sa nangyari kay attorney Rowena Guanzon. Sinasabi mo lang, nasa cellphone mo, ayaw mo naman ipakita, baka pwede naman bigyan mo ako ng kopya, sir. Attorney Rowena Guanzon nakahanap ng kakampi. Mga dilawan, pinklawan, bobonistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba. Iyak na naman dito, anak ng kagwang. Isang lalaki na nagpost ng kanyang video at isinalaysay ang kanyang mga nasaksihan tungkol sa napaka-trending na bardagulan diyan sa Rockwell, Makati. Ito yung totoong kwento dahil nandun siya mismo sa mga pangyayaring iyon. Hindi kagaya sa mga bobonistang tanganista, dilawan, pinklawan, binabanatan si Ma'am Rowena Guanzon. Ito yung pinakamaganda kasi merong other side ng story at hindi na lang puro pambabas kay Ma'am Rowena Guanzon ang maririnig mo sa mga nayupak na to. Makabayan Black bistado kay Vice President Inday Sara Duterte tungkol sa planong impeachment na naman labang kay Inday Sara sa susunod na taon. Hugas kamay ang mga anak ng kagwang. Attorney Torion may hamon kay Buying. Ilabas di umano ang anak ng kamuting warrant of arrest labang kay Senator Bato para magkaalaman. O, diba? Ilabas nyo kasi. Bakit yung tinatago yan? Naiinip si Attorney Torion para at least mabigyan po ng patas na proseso itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pakinggan po muna natin, talakayin po muna natin. Ay tika lang, palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At suportahan po natin ang Birada Aguila, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Birada Aguila YouTube channel. Pa-subscribe din po. Unahin na po natin si Ma'am Rowena Guanzon dahil talagang pinuputakti po si Ma'am Rowena ng mga dilawan, pinklawan tungkol nga ho sa insidenteng hindi naiiwasan na sumigaw si Ma'am Rowena Guanzon at nagmura pa. Binabash nga ho si Ma'am Rowena Guanzon ng mga dilawan, pinklawan. Napalaban na si Ma'am Rowena Guanzon at pati itong si Llamas Kamas-Kamas. Binigyan din po ni Ma'am Rowena Guanzon, bagi po natin ilabas yung video, sabi ni Ma'am Rowena Guanzon kay Llamas Kamas-Kamas, kasi sabi ni banat ni Llamas Kamas-Kamas, putangin na, pareho naman pinklawan, nagbabanatan, no? Kasi maiba kasi paninindigan ni Ma'am Rowena, didiis na didiis. Bumaba self-esteem ko, wala akong Rolex. Kasi sabi nga ho ni Ma'am Rowena, wala akong Rolex. Ang relo ni Rolex. Ang sagot naman dyan ni Ma'am Rowena Guanzon, dapat lang pangit ka eh. Pero marami ka namang baril, di ba? You were arrested for illegal possession. Ganon. Naaresto pala si Llamas Kamas-Kamas ng illegal possession. Anak ng kamote, NPA na NPA yung dating parang hinayupak na ito. Ngayon lang natin nalaman kay Ma'am Rowena, basta mga dilawan talaga. Tatak komunis pa. Matik Mayrel ba? O ito, pakinggan po natin yung isa, pasalamatan natin yung isang netizen dahil nag-rant po siya sa social media at naghayag po siya ng suporta kay Ma'am Rowena Guanzon at ikwininto niya po kung ano ang tunay na nangyayari. Okay. I-play ko muna po yung video bago natin komentuhan. Narito, pakinggan natin ng maayos si Sir. Gusto ko lang magsalita tungkol doon sa nangyari kay attorney Rowena Guanzon kanina sa morgue. Kausap ko mismo si attorney Guanzon bago nangyari yon. Dumaan si attorney Guanzon sa harapan ng store ko mismo. Yung pagdaan niya, siyempre regular customer namin siya. Nag-hi, hello. Hi ma'am, attorney. Hi attorney. Nag-hi din siya. Hello, ganun. Tapos yung mag-asawa, namili din sa kabilang store na katabi ko. Siguro yung layo, 1
0.5 to 2 meters yung layo. Ito yung lalaki. Ito yung asawa ng babae. Magkatapat sila. Nakatalikod. Nakatalikod siya kay Atty. Guanzon. Si Atty. Guanzon habang kausap ko nandito, malayo. Ganito. Ngayon, pagkatapos namin maghihilo ni attorney, umalis na siya. Pero bago siya umalis, napaubo siya. Pero ang ubo, may bit-bit siya, nahirapan siya. May bit-bit ka siya. Ngayon, nung umubo siya, hindi malakas ang ubo niya, gaya ng sinabi nila, malakas daw. Hindi. Yung normal na napapaubo ang tao. Maubo siya, pero nakaganon siya pag ubo niya. Tinakpan niya, bibig niya. Tinakpan niya. Ngayon, habang umuubo siya, mahina, hindi malakas. Normal. Itong lalaki nakatalikod, si Atty. Guanzon, habang umubo, palayo sa kanila. Pagkatapos maghihilo namin ganyan. Ngayon, itong lalaki, sinundan siya, kinalabit siya sa likod. Hey, excuse me. Pinapik siya. Oy! Pinapik. Excuse me, sabi na attorney, yes? Yes, hello. Sabi, masaya pa si Atty. Guanzon na nag-reply sa kanya. Yes, hello. Sabi, ang sagot ng lalaki, ito ang nakapag-trigger sa galit ni attorney. Sinabihan agad si attorney na you are not supposed to be here. Nagulat si Atty. Guanzon. But why? You're not supposed to be here. Ganun agad. You're not supposed to be here. Then tungkol sa ubo, nag-usapan ganyan. So, the rest, yun na. Siyempre, sumabog na yung galit ni attorney. Kilala mo ba ako? Yung ganyan. Regarding po hindi ko sino hindi. Kahit sino naman sabihan ng ganon, ng isang hindi kilala. Kasi sabihan kang, you are not supposed to be here. Kahit sino magagalit, naintindihan ko si attorney. Kaya kayo, huwag kayong basta-basta manghusga. Ha? Hindi magandang ginawa ng lalaki. Ako mismo, 3 kami sa harapan. Pero sa harapan ko mismo nangyari. Sinabihan si Atty. Guanzon ng ganon. Huwag kayong humusga kaagad. Kasi di nyo alam ang totoo. Salamat. Ayan, buhay na testigo mismo. Tenant yata ng mall, no? At may business, susuki nila. Si Ma'am Rowena Guanzon, regular na customer. So yan ang totoong kwento. Anak ng kagwang, bumahing rin naman para, nakaganon naman. Kasi siyempre, tayo kasi pag naubo, hindi natin expected na darating bigla yan. Laban na kumatilala muna. Nakaganon naman pala. At saka kahit ako, babahing ako sa mall, gaganon talaga ako. Yan ang pinaka mabisang gawin po pag hindi na mapigilan. Hindi naman talaga malakas na ubo. So ito yung witness, no? Talagang sinadya, no? Pag nakita nyo po, kung tinignan natin po yung kanyang kwento, sinadya si Ma'am Rowena Guanzon na puntahan ng isang foreigner ng Chinese. So, tinapik pa si Ma'am Rowena. At napag-akala ni Ma'am Rowena ay fans na niya, yung pala, babastusin po siya. Ayan po ang totoong kwento. Huwag masyadong manghusga kasi nga, ang nakita sa video, yung pag-hysterical na eh. Yun naman talaga tayo kasi, mga Pilipino. Ang pinapansin yung negative side na. Pero yung pinaka-dahilan ng pangyayari, bakit nagkaroon ng hysterical si Ma'am Rowena Guanzon, hindi na po tinitingnan. At ang sabi ni Ma'am Rowena Guanzon, magkakasama tayo sa laban sa mga magnanakaw. Ito, mga patama na niya sa mga pinklawan, dilawan, sa mga dilawan na Marcos. Pero yung sinusuka natin, kinain nyo ulit. Dahil sa insertion na yan, anak kayo ng kagwang. Ang nangyayari nga ho ngayon, Ma'am Rowena, ikaw na ngayon yung kalaban ng mga dilawan. Hindi na si Marcos. Kaya binibira ka ng binibira ngayon ho nila kasi nga meron silang pera. Pag magdepensa sila kay Marcos may pera, pero kung magdepensa sa'yo wala mang pera, talagang kakain po sila ng suka ng mga hinayupak na yan. Dagdag pa ni Ma'am Rowena Guanzon, narito pa. Ganito na po ako, walang pipiliin na lugar. Kapag may nakita kong di tama, sasabog at sasabog po talaga. Yan ang totoong. Walang plastikan ba, no? Kung ano yung personalidad mo, hindi mo talaga maiiwasan, sasabog ka talaga. Lalo na pag hindi mo, parang hindi mo expected na ganun, babastusin ka, nagpupunta ka ng mall, nag-enjoy ka. Yung iba, binabati ka ng maayos, nagsiselfie ka,
Pero yung anak ng kagwang, biglang may lumapit na demonyo, bastusin ka pala, patay ka diha. Sabog talaga yung high blood mo dyan. Pero marami rin naman pong kumampi kay Ma'am Rowena Guanzon. Lalo na po mga Duterte diehard supporters tayo. Kinakampihan natin si Ma'am Rowena Guanzon. Maganda naman kasi ang paninindigan niya. Kagaya po ni Senator Ronald Bato de la Rosa, Senador Robin Padilla. Sabi ni Senador Robin Padilla, walang sinuman na dayuhan ang maaring magpalabas sa kahit na sinong Pilipino, sa kahit saang lugar sa sarili niyang bansa, may ubo man o wala. Tama. Bansa natin to, palalayasin ka, anak ka ng kagwang. Wala ka namang ginang masama, hindi ka naman nagnakaw, wala ka namang malita-malitang pira. So, intindihin na lang natin si Ma'am Rowena, kayo naman mga dilawan, parang hindi nyo naman kakampiyan eh. Magkasama naman kayo noon, tapos ngayon binibiran ninyo si Ma'am Rowena dahil yung paninindigan ni Ma'am Rowena Guanzon, tumatayo pa rin. Nagalit ako sa mga Marcos, forever akong galit. Utangin na, respetuhan na lang. Tama ka dyan, Idol Robin Padilla. Dagdag pa ni Ma'am Rowena Guanzon. Ito, Idol Robin Padilla. Mali. Teka. Iba pala yan, sorry, ibang issue. Ito. Ayan. Pambihira din ang mga troll. Putangin, daming troll, Idol. Pambihira din ang mga troll. Kapag may kakulay nyo, ang may mga pahayag laban sa pamamalabis ng mga Chino sa West Philippine Sea, halos gawan nyo ng kanta sa papuri. My goodness na talaga. Tayong mga Pilipino sa sobrang talino, naging tanga na. Yan, mga bubunistang tanganista. Idol Robin, marami na talagang tanga ngayon eh. Sobra, nagkalat. Mga bubunistang tanganistang loyalistan ni Bake. Mga pinklawan-dilawan, putangin na naglipa ng mga animal. Dagdag pa ni Ma'am Rowena Guanzon, huwag nyo akong tinatakot ng cancel culture ninyo. Kaya-cancel daw si Ma'am Rowena kasi ng mga animal eh. Dahil hindi politika ang hanap buhay ko. Di ako mamamatay kung di ako makatakbo o makapagposisyon sa prinsipyo na tinitingnan ko ngayon. Samantalang kayo ay gagawin ang lahat, manatili lang sa pwesto at umaasa na mananalo pang presidente. Alam ko sinong pinatamaan ni Ma'am Rowena Guanzon dito. Si Risa Hontiveros. Untangin na kasi si Risa eh, nangangarap magiging maging presidente. Wag na, ng PhilHealth Queen, dumagdagdag ka pa sa problema namin. Ayan po ang totoong kwento sa nangyayari kay Ma'am Rowena Guanzon. Ako nalilito lang ako talaga, promise. Yung mga dilawan, ito yun, Balik lang ako doon sa sinasabi na Idol Robin Padilla. Ito yun. Mantakin mo, Ito, saan ba to, Idol? Kalang. Galit na galit sila sa Chinese. Ay, sorry, hindi yan. Galit na galit ang mga dilawan, pinklawan, bubunistang tanganista sa mga inchik, di ba? Dahil dyan sa West Philippine Sea, inaagaw daw yung teritoryo ng China kahit hindi naman. Pero dito sa pagkakataong ito, banyaga rin ang kaharap ni Ma'am Rowena Guanzon, inchik din. Pero nakakalito. Kinampihan ng mga pinklawan, dilawan yung katalo ni Ma'am Rowena Guanzon. Pero si Ma'am Rowena Guanzon, anak ng kagwang, binabanatan, dinudurog sa social media. Ano ba yan? Hindi mo maintindihan, Kagaya itong buplax na ito, si Naknalyamas kamas yun, Binanatan din na Ma'am Rowena, buti na lang, di siya bakla.
Ang pangit-pangit siya pag naging bakla siya. Yung maintindihan, di ba? Anong logic? Na maliwanag naman ng binabastos si Ma'am Rowena Guanzon. Pero, yung binabastos, siya pa ngayon yung kinawawa ninyo, siya pa ngayon yung pinupulutan ho ninyo. Ang masaklap, kakulay din po ninyo yung pinupulutan ho ninyo. Ano gusto nyong mangyari? Kampihan natin yung nang-api kay Ma'am Rowena Guanzon? At hayaan natin sila sa pambabastos sa kapwa natin, anak ng kamuti. Hindi, wag ganun. Kailangan sama-sama tayo. Magkampihan tayong mga Pilipino. Kaso nga lang ho, ang mga animal, hindi talaga makipagkakampihan sa atin. Si Ma'am Rowena Guanzon kasi, likas na talaga sa kanya na, alam mo yung birada, no? Didiis na didiis yung datingan. May prinsipyo, may pinaglalaban. Kaya ngayon, si Ma'am Rowena nagmistulang kontrabida sa mga dilawan at pinklawan. Yun, isa sa mga nakita ko. Kaya kung ano po yung nangyayari ngayon kay Ma'am Rowena Guanzon, na nag-hysterical siya, malamang sa malaman, masaya ang mga hinayupak na ito. As in. Parang kinakantsawan pa, hindi lang kinakantsawan, binabas talaga ng tudong-tudo nila si Ma'am Rowena Guanzon. Wala eh, na-membership si Ma'am Rowena. Cancel nyo daw yung cancel culture ninyo, anak kayo ng kagwang. No way! Hindi luluhod si Ma'am Rowena Guanzon. Pasalamatan muna natin si Sir. Ayan. Palakpakan natin. At least ito si Sir ay nandoon mismo sa pangyayari. Pag sinabi mong dilawan, pag sinabi mong mga komunista, mga kaliwa, panggulo lang talaga yan sa bayan. Na ngayon na may ginagamit na kasangkapan ng gobyernong nakangiwi yung panga. Ganun. Totoo naman, anak ko ng kagwang. Tanong mo kay Martin Tambaloslos Romualdez, anak ka niya, hinayupak. Di ba, proud pa nga dyan si Castro at saka yung Gabriela, sino ba yun? Sinabi pa nga niya, kasama namin si Martin Romualdez, namigay ng akap, namigay ng AX, namigay ng tupad. Nag-meeting nga ho sila, kasama si Tinyo, sino ba yung iba, yung Teddy Casinyo, Babalu, kasama si Martin Romualdez, nag-meeting ho sila eh. Kaya yun napatunay na magkakampi sila against Duterte. Kaya hito na naman ngayon, umuugong na naman ho, yung usapin patungkol sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara, mga anak kayo ng kagwang. Hindi ba ako nagsawa sa file ng impeachment? Ano na nga ho, sablay na nga ho kayo ngayong taon dahil minamadali ho ninyo para lang mahusgahan si Inday Sara, masira tungkol sa 125 million. Pero ano hong resulta? Maniniwala sa inyo. Pati nga Supreme Court sinabi, putang na, depektibo yung articles of impeachment ninyo. Anak ng kagwang, mag-usap-usap kayo. Unanimous decision. At putya, meron pang TRO pa kayo nalalaman. Anak ng kagwang, ay TRO motion. May motion for reconsideration pa kayo. Anak kayo ng kamuti, Laila de Lima kain. Jonil! Gaya ng sinabi ni Vice President Inday Sara noong nakarang araw, Biyernes yata, maglabas po sila ng official na statement tungkol po sa mga pinapatunog na naman ng mga hinayupak ng mga makakaliwang grupo, Makabayan, Akbayan, Anak Tuta, Anak Kwanggol, Anak Kagwang. Na di ba daw ay magsampa sila ng impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte sa susunod na taon, February po yan, 2026. Dahil yung una po nilang isinampay, nabigo sila at nagsiyakan. Yung iba hindi na nga po sila nakatulog. Napupuyat sa kakaisip sayo. Nagbudlat na po ang mga mata nila dahil hindi po nila matanggap ang desisyon ng Korte Suprema na idiniklarang unconstitutional ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte.
na anak ng kagwang 150 million bawat pirma, tiba-tiba ang mga kongresista. Gamit pangangampanya, di ba? Tangina talaga naman, yung iba nanalo. Pinambili ng boto, sana all. Pero marami rin naman pong mga kongresista na pumirma sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara na bukya, natalo, umuwing luhaan. Siguro po yung mga natalo, hindi po ginamit yung 150 million pambili ng buto. Tinago na lang yung iba, binili ng resort. Kaya ito na naman ngayon para meron na naman silang pagkakitain dahil naubos ang pera nila nakarang election. Anak ng kamote, magsasampa na naman sila ng impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte na ngayong araw. Naglawas po ng statement si Inday Sara at narito po ang kanyang pahayag. Basahin natin. Basahin po natin yung official statement ni Vice President Inday Sara Duterte. Okay, matindi po yung birada ni Vice President Inday Sara dito. Talagang pinuruhan yung mga kaliwang grupo at nagsiiyakan ang anak ng Quanggol. Okay. Narito po. Palike muna para masaya. Lunis na lunis, magsaya tayo. Okay, sabi po sa official statement ng Office of the Vice President, ayan po nasa inyong mga screen. The latest pronouncement by some members of the House of Representatives on a new impeachment complaint is not surprising. Tama naman talaga. It's not surprising. Hindi daw ito nakakagulat. Its timing reveals a pattern that has become all too familiar. Pare-pareho lang pattern. Pattern ni Tambalos din. Not long ago, Senator Chis Escudero, Representative Toby Chanco, and several House members revealed that back in February 2024, signature for my impeachment were being courted in exchange for budget allocations. Their statements have unmasked the truth that the impeachment complaint against me was never really driven by principles but by price. Pira-pira talaga ho yan. Despite such revelations, no inquiry or investigation was conducted to hold anyone accountable for the billions of pesos that were squandered on political warfare when they should have been used to serve the Filipino people. Now, the constitutional mechanism is being dangled once again as a bargaining chip right before the 2026 national budget is passed. To those who continue to exploit the impeachment process, stop hiding behind the language of good governance. I have always stood ready to answer any allegations grounded in fact and truth. But I cannot remain silent while the impeachment process is being twisted into a budget-driven racket. Filipinos deserve better. Shukran. Sara G. Duterte. Masakit yung sinabi ni Inday Sara, no? Na yung national budget, kasama na yan yung budget para po sa impeachment kay Vice President Inday Sara Duterte. Masakit yan. Bistado ang mga animal. Alam naman natin yan noon pa eh. No? Hindi naman talaga gagalaw yung impeachment. It's a number games. It's a numbers game. Numbers game. Paramihan po ng numero yan eh. Kung malaki ang offer, kakagatin. Kasi sa akin, nababasa ko lang yun, Tingnan mo, Tama talaga si Inday Sara na yung purpose nito ay diversionary lang. Malilihis lang yung totoong issue. Sino yung magnanakaw ng trilyon-trilyon, magnanakaw ng bilyon-bilyon? Hanggang ngayon, hinahanap pa natin yung 1.2 to 1.3 trillion sa flood control under Marcos admin na puro ghost projects.
Hanggang ngayon, wala pa ring malalaking isda na sinampahan ng kaso at nakulong. Kagaya ng kasinungalingan ni Bungit. Hindi umano'y bago magpasko, meron na daw makulong na malalaking isda. May makakulong ba? Tama ba yung malaking isda na kanilang ipakulong at kinakasuhan, nirekomendang kasuhan? Anak ng kagwang. Puro drama-drama lang sa hapon na kini ang akong suliran. Marami na pong attempt itong gobyernong ito, kasabwat ang mga dilawan at pinklawan na komunista, makakaliwang grupo, na si Vice President Inday Sara ay masipa sa kanyang pagka-vice presidente. Pero marami na ring pagkakataon na sila ay luhaan at nagsiiyakan. Hindi ba sila napapagod na ang mga Pilipino ngayon ay hindi na po tanga? Ilan na lang, mga kaliwa sympathizer, mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Bangag, mga dilawan, pinklawan, nilinilugaw, at ng mga Aquino. Sila na lang po yung tanga. Pero ilan na lang po ang mga yan. Wala na po talagang maniniwala at naniniwala dito sa mga makakaliwang grupo. Di na ho ninyo kayang pabagsakin si Inday Sara at mga Duterte. Itigil nyo na yan. Pampagulo lang kayo sa Pilipinas. Marami po tayong pag-uusapan. Patungkol po sa nakawan sa Kaban ng Bayan. Marcos flood control. Bakit hindi po kayo magsampa ng impeachment? Bakit si Vice President Inday Sara? Si Inday Sara ba ang nagperma ng GAA? Kung totoo yung sinabi ni Inday Sara na ngayon ay anak ng kagwang, yung 2026 General Appropriation Bill, putangin na kasama na yan dyan, yung budget para ma-impeach siya. Sino ang namumuno? Ay, okay, Ninam. Aba, si Sandro, yung budlatang mata. Nasa likod pa rin itong si Martin Romualdez. Pero ang kapal naman ng mukha mo, Martin, anak ka ng kagwang kang tambaluslos ka. Wala ka ng kapangyarihan, animal, ordinaryong kongresista ka na lang. Ang kapangyarihan mo, dahil pinsan mo si Bungit, pero wala ka ng posisyon sa gobyerno. Ano sa tingin nyo? Si Romualdez pa rin kaya ang kumakana kay Inday Sara Duterte? O baka naman, sanib puwersa na ho talaga sila ni Sandro Marcos. Dilawan, pinklawan. Sila naman ho talaga ang lahat ng may original na plano kung paano po pabagsakin si Vice President Inday Sara. Ang tanong. Failed na sila. Sablay na sila. Palpak na sila. Bigo na ho sila. Ngayong taong 2025 na ma-impeach si Vice President Inday Sara, na magpa-resign, mapatalisik si Vice President Inday Sara sa kanyang pwesto. Magtatagumpay kaya sila sa susunod na taong 2026? Ngayong Pebrero po ang filing ng impeachment labang kay Vice President Inday Sara. Tama na ibinisto at binunyag ni Vice President Inday Sara na yung budget sa 2026, may parte po dyan para sa budget sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. So ginagago tayo mga Pilipino. Tinarantado ho tayo. Puta, pumiyok sila eh. Tingnan mo, kakalabas lang ni Vice President Inday Sara ng statement patungkol ho dyan sa mga nagbabalak na magsampa ng impeachment laban sa kanya. Nagsiiyakan ng mga ugag. Lalo na si Laila de Lima na paborito ni Junil. At itong si Tinyo, anak ng kagwang kapalit kay Franz Castro. Nasaan ba si Franz? Di ba convicted yun? Puta, nagtago na yata. Franz, where na yun? Dahil pag ikaw naging presidente, dahil pusasan mo na si Franz na ay pakulong mo na dahil anak ng kagawang convicted man yan, malayang
naglalakad. Pero Senator Bato, walang kaso, pinaghahanap na, may tracker team pa, anak ng kagwang. Tatay Digong, walang kaso, nasa Netherlands, saan ang hustisya ng mga animal. Pastor Kibuloy, nandoon sa Pasig, na wala pang conviction, pero nasa pihitan na eh. Si Franz Anglaya, convicted na ho yan. Ganito ang gobyerno ni Bangag. Ako sa akin, yung impeachment po sa susunod na taon, ang purpose na lang yan, panggulo na lang. Wala na bang mga ngahas na mga kongresistang magperma na impeach si Inday Sara. Malabo na ho yun. Huwag na po kayong umasa na ma-impeach si Inday Sara. Pakinggan po natin yung pag-iyak ni Leila de Lima sa banat ni Vice President Inday Sara Duterte. Narito po, pakinggan po natin, anak ng kamuti. Leila de Lima, where na yun? Puta, nabura pa. Patay tayo dyan, wala tayong pag-uusapan. Narito po, pakinggan natin. May buwelta agad ang ilang kongresista sa mga pahayag ni VP Sara. Gate ng ilan sa kanila, paano magiging konektado sa budget ang bagong impeachment? Gayong patapos na ang pagproseso sa 2026 national budget. Para sa iba pang detalye, makakausap po natin sa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, ano ba ang naging reaksyon ng mga kongresista dyan sa bagong pahayag ni VP Sara? Ang bilis agad mag-response ng mga buhaya kasi yan ang patunay na guilty ang mga animal. Pera-pera yan, mga hinayo pa kayo. Oh. Marinang itinanggi ng ilang mambabatas dito sa Kamara ang paratang ni VP Sara na ginagamit umano ang budget deliberations sa posibleng paghahain ng panibagong impeachment complaint laban sa kanya. Sabi ni ACT Chairs Party List Representative Antonio Tino na isa sa mga naghain ng second impeachment complaint sa Kamara laban kay VP Sara noong isang taon, napaka-typical daw na nanlilinlang na naman itong si VP Sara. Tanging layunin nga lang daw ng vice sa mga bago niyang pahayag, i-discredit ang lehitimong mga reklamo na posibleng muling ihain laban sa kanya. Habang si House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima naman, na tumayong spokesperson para sa unang grupo ng complainants laban kay VP Sara, pinagtataka ang pahayag ni VP Sara na dinadangle o tila inilalaylay ang budget allocation kapalit ng pagsuporta sa impeachment. Tapos na raw ang budget deliberation sa Kamara at noon pang October 13, ito pumasa sa ikatlong pagbasa. Sa kasagsagan nga rules ng budget deliberations, hindi naman kailanman napag-usapan o lumutang ang impeachment laban sa bise. Dagdag pa ni De Lima, inuunahan na naman ni VP Sara at posibleng dinidiscredit ang malakas na ebidensyang hawak ng House Prosecution Team laban sa kanya. Parehong bukas sina De Lima at Tino na mag-endorso ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara depende sa lalamanin ng reklamo. Sa February 5, maglalaps o matatapos na nga yung one-year bar rule para makapaghain muli ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Narito ang pahayag ni Representatives De Lima at Tino. So I don't think it's fair for her to tie up yung issue ng impeachment, possible filing of new impeachment complaint against her sa budget process kasi tapos na nga yung budget process sa House. Impacta. Ano daw since yung anong batayan ni Vice President Inday Sara na yung impeachment daw ay nakasama doon sa budget process. Kasi tapos na daw, sabi ni Leila de Lima. Kung tapos na, tapos na rin ninyo in-insert ba kayo? Simpleng logic lang yan. Tapos na ho ninyo niloto na. Sinabi mo na lang tapos na. Noon pa lang planado ninyo, di tapos na. Ano bang problema mo doon? Inamin mo na rin. And what remains is the BICAM. Pero palagi ho nasa utak namin the fact na hindi pa sarado yung issues of accountability ng ating Vice President. Kaya in other words, hindi pa ho siya lusot. Mere allegations. Bago itong hinayupak ngayon, hindi pa daw lusot si Vice President Inday Sara. Paninindigan nyo yan. Yan yung nasa isip ninyo.
Pero sa mga tao, putang ina, magiging tanga kayo dito. Galit na galit kayo kay Inday Sara, pero ang pinag-uusapan na ngayon, flood control na po. 1.2 to 1.3 trillion pesos. Trillion ang pinag-usapan ngayon, nasa milyon pa lang kayo. Tangina naman yung mga akusasyon ninyo, mga walang basihan, gawa-gawa, lalo na tong teacher party list na to. Teacher ba to? Si Tinyo? Putangina, kung ako estudyante yan, tapos siya ang teacher ko, layasan ko yan. Batuhin ko ng durian yan. Sige nga, oh. Pure speculation at this point. At this point, ano pa lang yan? Drawing pa lang yan. Kumbaga, no? And yet, nagsasalita siya as though kasado na ito. Malinaw naman ang objective para i-discredit. At this point, ganito pa lang kaaga, gusto nang i-discredit ng Vice Presidente ang lehitimong complaint laban sa kanya. Nariyan na naman yung panlilinlang typical ng Duterte. Ruth, samantala, ngayong patapos na nga Ang mga bobo, no? Lumalabas pa, Duterte ang mga paglilinlang, drawing pa daw, binabanata na daw, discredit na daw. Anak kayo ng kamuti kayo, yung pagkatao ninyo, hindi yan pagkakatiwalaan talaga, mga salot kayo mula noon hanggang ngayon. May basihan talaga yung kay Inday Sara. Kailangan pa bang i-memorize yan? Mga ulul. Huwag nyo kaming lukuhin. Matagal na po kaming gising at mulat ang aming mga mata na kayong mga kaliwang grupo ay mga salot kayo sa lipunan. May pattern na eh. Yun pa rin po yung pattern ninyo na ginagawa noon. Bakit ba ang budget hearing ngayon? Sino ba nagsabi na pareho pa rin si Leandro? Kung ano pa rin daw yung nangyayari ng budget ng 2025, ganun pa rin daw yung 2026. Mas worst lang. So dito mayroon mga insertion pa rin. Noon, flood control. Ngayon, hindi na flood control, mga kalsada na naman. Yun ang insertion. For what? Gagawin po ninyo yan para may pangtustos po kayo sa impeachment laban kay Inday Sara. Hindi naman po magpo-prosper yan. Wala pong magpipirma dyan sa impeachment na yan. Kung wala kayong pira, pagtawanan po kayo ngayon. Titingnan natin si Sandro kung paano niya kakanain ho ito kasi hindi naman na pumupron si Martin Romualdez kasi naligwak na nga, no? Pero sa akin, si Sandro Marcos talagang muling magsulong ng impeachment at magpunto dahil naalala po natin ngayong taon, yung impeachment kay Inday Sara, nung pumirma lang si Sandro, number 1, lahat nagsipirmahan. Nung sinabi ni Bongbong Marcos, mga tanga rin sila, no? Sipin mo, si Bongbong, sabi na, sinabi ko sa anak ko, gawin mo lang yung trabaho mo bilang kongresista. Pumirma. Nung pumirma si Sandro Marcos, pumirma lahat, 150 million. Tama yung sinabi ni Inda, yung isiniwalat ni Toby Chanko, nakapalit mga insertion. O nasa na, yung iba na bulilyaso, hindi pa yan nabigay yung iba. Ayun po ang totoo niyan, kaya wag na po kayong ng kamuti. Pero, malabo ho. Ngayon pa lang, nagkukontrahan na sila eh. Ano ba to si Dilima, di ba? Ano siya, ML party list? Di ba kakampiyan ng mga dilawan, pinklawan niyang sila ila Dilima? Sila ni Tinyo. Ngayon pa lang, kinontra na sila ng kasamahan ho nila. Kasamang kongresista. So ngayon pa lang, hindi na kayo magtatagumpay. O tingnan mo, sino po yung kumontra? Ito si Erese, pakinggan po natin si Erese. Oh. At this point, if an impeachment complaint is filed against the president, you're not likely, would that be correct, sir, to support that? Hindi. Ang sinasabi ko, there will come a time in February when the Vice President will be impeached, somebody will file A complaint, no? a complaint of impeachment. against the Vice President. Para, ano ba position namin sa Liberal Party? Sasama kami sa 125 billion, tapos mababayaan namin Let's put that into context. You're talking about 125, yung intelligence fund, intelligence sir. Okay. fund. Palagay mo lang 500 billion dun sa DepEd. So that's only 625 25. billion. Tapos dito, 625 million dito. Billions. Billion. Oh. Billion. So, malalagay kami sa sa alanganin. Ano ba to? Politics lang or we really want to
to be part of cleansing the government. So dapat talaga magpaliwanag And si you're President. still thinking about that, if its politics are really cleansing the Yes, government? yes. Iniisip niyo pa po yun kung anong Yes. choice ang inyong gagawin? Simpleng logic ako, naintindihan ko yung sinabi ni Erisi. So ngayon, pati nga si Erisi, hindi sasama sa panawagan ni Laila de Lima at ng mga kaliwang grupo. Ito, Liberal Party na yan, nakakampi talaga nila yan. Kumbaga, brother to brother ang mga yan eh. Tama naman yung sinabi ni Erisi. Ano to? Politics na lang talaga. Hindi na natin iniisip yung cleansing. Anong logic mo sa 125 million? Sabi nga 500 kasama daw sa DepEd pero 125 million lang naman question yan eh. Kaysa dun sa trillion, Mr. Erisi, trillion yung sinabi mo eh. 1.3 trillion. Sa milyon, anak ng kagwang. Sinong maniwala dyan? It's all a political motivated. Gusto lang black propaganda. Diversionary tactics ang gusto nilang mangyari. Pero, putang ina, nakakahiya kayo. Mismong Liberal Party, hands up. Out kami dyan. Siyempre, hindi kami sasama dyan. Ang dapat magpaliwanag dito si Bongbong Marcos. Eh, yung confidential funds na yan, galing din naman kay Bongbong Marcos yan. So, dapat siya ang magpaliwanag. Dapat nga, ma-impeach si Bongbong muna bago si Inday Sara kung meron talagang problema, kaso hindi. Anong sinasabi ng Commission on Audit? Within 3 consecutive years, unmodified opinion. Pakinggan po natin si Vice President Inday Sara. Narito. First and second quarters, may credit notice na yon. Ibig sabihin, cleared na ang buong pera. Diba? Ewan ko lang kung sinasabi ito ng mga congressmen. Of course, hindi nila sinasabi, diba? Because they want to, present their own narrative. Tapos na yon. The money in DepEd, first and second quarter, cleared with credit notice. The ongoing audit is on the third quarter only. And it's ongoing. So you cannot question an ongoing audit. And you cannot audit the funds of any government office because that is the exclusive domain of the Commission on Audit. Bakit nag-audit ang ating mga congressman? Dapat sila gumagawa ng batas. Nakikita nyo? Sinasabi na nila ngayon, in the proper time, we will legislate. Kasi sinasabi namin where is the proposed legislation? Hinahanap namin. So ngayon, dinadagdag na nila yon. Madali lang naman siya Pakinggan nyo lang, basahin nyo lang lahat ng mga nangyayari. Madali lang maintindihan kung anong ginagawa nila. Correct. Tingnan mo ang mga kongresista, ito yung ginagawa nila kay Inday Sara noon. Pero nung naglabas na naman ang bagong findings ang Commission on Audit, unmodified opinion, isa lang ang ibig sabihin na walang korupsyon. Kasi ang unmodified opinion, ito yung pinakataas na credit rating, highest credit rating sa isang ahensya. Kaya yung impeachment, hindi na dapat yan pinag-usapan labang kay Vice President Inday Sara. Kung meron sigurong impeachment na pag-uusapan, ay dapat impeachment labang kay Bongbong Marcos, lalo na ngayon, katakot-takot itong flood control na bumulaga sa bansang ito. Pero hindi nga ho yun ang gusto na mangyari ng mga kaliwang grupo. Ang gusto na ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Naghanap sila ng diversionary tactics para mapagtakpan ang nakukulimbat na bilyon, trilyon sa pera ng bayan. Kaya ito ngayon, nadali na rin po itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ginagamit na namang kasangkapan ang issue sa ICC para si Bato ay para mapagtakpan itong animal na korupsyon under Marcos admin. Papayag kaya ang taong bayan dito? Sa totoo lang, maraming nakapila na diversionary tactics. Pagdating na January, February, Inday Sara impeachment ang pag-uusapan. Ito, nag-uusap na nga tayo ng impeachment Paano yung flood control? Putang ina, ito, Bato de la Rosa na naman ang pinag-uusapan. Kaya, siyempre, hindi mo maiwasan din, mapag-uusapan natin, siyempre,
pinagtanggol natin si Senator Bato de la Rosa kasi kakampi man yan ni Inday Sara. May kinalaman pa rin to sa impeachment eh. Gusto nila pahinain. Tingnan mo ha. Hindi ba ho ninyo napansin? Sa kaalyado ng mga Duterte lahat na may kaso. Bongo, may kaso sa ombudsman. Sinampa ni Antonio Trililing. Si Rodante Marcolita, magulat ka, kinasuhan din, anak ng kagwang, no? Senator Bato ngayon. Ang isa na lang ang hindi kinasuhan. Si Ruben Padilla. Bilyar may kaso din, di ba? Si Aime, ewan ko si Aime kung may kaso. Putang ina, karamihan, no? Kasi nga, pag magtagumpay sila sa impeachment, diyan sa Kongreso, pagdating sa Senado, wala nang kalyado, si Vice President Inday Sara mga Duterte, para madali lang nilang sipain. Pero, wag po tayong pumayag. Kaya ito, si Atty. Torion, sinagot po ang lahat ng mga pambabatikos kay Senator Bato de la Rosa. Dagdag pa ng naturang abogado, ito po kasi yung legal counsel ni Bato de la Rosa. Boyeng, ilabas mo yung warrant of arrest ni Bato kung meron na. Pakinggan po natin ang balitang ito. Narito po. Parang totoo na talaga ito ata, itong arrest warrant na ito. Kasi maraming na nagsasabi sa akin, although hindi ko pa talaga ma-confirm, no? At saka gusto ko lang sana makiusap na instead na i-blame natin si Senator Bato, alam mo ba na under Article 88 of the Rome Statute, ang argument nga sana namin, hindi na tayo partisan, hindi na yan effective dito sa Pilipinas. Kasi under Article 127, hindi nga within 1 year yung pag-sumite doon sa appeals chamber yung Philippine situation. So supposedly, wala na talaga tayo dyan. Pero granting for the sake of argument na nandyan pa tayo, under Article 88, i-ensure nga sana na meron tayong procedure under our law for any forms of cooperation. So itong surrender na sinasabi nila, under Article 89 ng Rome Statute, no? Nagsasaad nga na kailangan yung surrender should be in accordance with the procedure under the Rome Statute and the procedure under their national law. Sinasabi ko na palagi, wala pa nga tayong procedure, wala tayong legal framework as to how to effectuate surrender. Hindi naman po pwede na gagawin na naman natin yung ginawa natin kay Tatay Digong, nadakpin na lang kaagad, hindi pa dinala sa competent judicial authority at saka i-surrender doon sa banyagang korte na hindi na nga tayo sana parte. So, hindi naman po pwede yun kasi meron tayong functioning court, meron tayong judicial system dito. Kailangan na idaan siya dito sa korte. Pero ang mga procedure dito, wala pa tayong ginawa. Kaya nga, huwag natin isisi si Senator Bato. Isisi natin na ating gobyerno na hindi gumawa ng mga proseso, na mga rules kung paano i-effectuate itong surrender. Gaya ng extradition. Mayroon na nga tayo extradition rule. Dito sa surrender na pinipilit nila na gawain, wala tayong rules dyan. Wala tayong procedure under our national law. So kung wala procedure, bakit mo dakpin? So sa madaling salita, Attorney Israelito Torion, ulitin ko po yung tanong, ang dahilan, malamang po, no, sa malamang ang dahilan kung ba't hindi nagpapakita ngayon si Senator Bato, dahil may pangamba siya na yun nangyari noon kay dating Pangulong Duterte, yun po ang gagawin sa kanya ng gobyernong ito. Siyempre, meron na tayong classic example. Kinidnap lang bigla. Extraordinary rendition yung ginawa talaga. Hindi man lang dumaan sa korte. Meron tayong Article 3, Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Walang due process, diretso na lang. Dinala mo doon sa ICC. Kung i-question mo yung jurisdiction doon sa ICC, hindi rin po pwede kasi yung general rule nila, they do not concern as to how the jurisdiction over their person was acquired. Kawawa naman yung tao. Diba? Yes, so, maggawa tayo ng klaro na procedure dito bago mo sisihin si Senator Bato. Parang naging whipping boy para ma-divert lang yung attention doon sa investigation natin sa flood control. Ito yung pinagtutuunan natin ng pansin. Pwede naman siyang pailan ng kaso dito. Harapin namin yan. Kung mag-file kayo ng kaso dito kay Senator Bato. May mensahe po ba kayo kay Ombudsman Remulla? Siya po yung unang nagpalutang nitong issue na ito na meron na nga pong arrest warrant si Senator Bato. Sana, sir, bigyan mo ako ng kopya kasi ako na mga abogado para naman meron akong mapakita doon sa Supreme Court na meron na talaga. Mahirap kasi ito, sir. Ang sinasabi mo lang, nasa cellphone mo, ayaw mo naman ipakita.
baka pwede naman bigyan mo ako ng kopya, sir. Naman mabigyan din ng kaukulang pansin ng kanyang abogado at mapakita ito sa Supreme Court at ito pala itutuo at maka-aksyon na talaga ang Supreme Court doon sa aming hinihiling po. Baka pwede lang, sir. Correct. Tama ka dyan, Atty. Torion. Ito nga ho yung pinagtataka ko po eh. Bakit hindi po nila inilabas yung warrant? Ilabas yun na kasi meron silang temporary TRO. Itong kampo ni Senator Bato sa Supreme Court, hindi makapag-desisyon dahil nga wala yung warrant. So ngayon kung merong warrant, ilabas nyo, ibigay nyo sa legal counsel ni Atty. Torion para umuugong at tatakbo yung tinatawag na due process. Hindi po pwedeng kidnapan, anak ng kagwang mga hinayupa kayo. Patikimin mo ng local court, bigyan mo ng due process, Bill of Rights, Article 3, anak ng kamuti. Bakit ba bawal na bigyan ng due process ang mga kakampi ng mga Duterte? Huwag po tayong pumayag na maulit muli yung nangyayari kay former President Duterte. Hindi na tayo nakapalag eh. Wala na, dinala na. Isipin mo, imbis na dadalhin sa Regional Trial Court, na ayon po mismo sa batas ng ICC, dalhin nyo muna sa Regional Trial Court ninyo, sa local court, yung nilabasan namin ng warrant of arrest. Bago po ninyo dalhin dito, kailangan masitilled muna. Bigyan mo ng karapatan. Hindi nga ginawa ho nila. Ang ginawa nila, si Tatay Digong dinala sa Villamor Airways, sinakay sa aeroplano. So yan talaga legit kidnapping. Yan yung right term. Sa nangyayari kay former President Duterte, tama, meron nang nangyayari eh. May pugbiya na. Alam na natin ang galawan nila. May pattern. Papayag ba si Senator Bato na mangyayari sa kanya yung nangyayari kay Tatay Digong ni minsan? Hindi po nabigyan ng karapatan kaya kawawa po si former President Duterte. Tuloy po natin, Atty. Torion, konti na lang. Well, nahahappy kami dyan kasi it means na binabantayan talaga nila si Senator Bato eh. Meron ng senador dyan na nung November pa hindi nga pumapasok, hindi nila binabantayan. Yung mga congressmen nga natin, halos hindi nga pumapasok doon sa kanilang opisina hindi nila binabantayan. Si Senator Bato lang. Thank you very much for that acute attention towards Senator Bato. But there are self-preservation kasi itong kay Senator Bato siguro eh. I do not want to speculate kasi hindi kami nagkausap. Pero when it is your security which is at stake, when it is your very person, your personhood na, yung security mo ang at stake, damputin ka lang kaagad tapos itapon ka doon sa ICC. Hindi ka naman maka-question doon sa jurisdiction ng invalidity ng arrest mo kasi ang sa kanila nga what is important is nandun ka na. Hindi naman po pwede yun. Yung kaniyang personal safety na ang nakataya dyan. Of course, he has to do something. But that is pure speculation kasi abogado niya ako, hindi naman talaga ako Senator Bato. So ngayon, attorney, ito ho ngayon, una ang tila ang sinasabi ng iba na asan na si Senator Bato kasi nung unang kinakapanayam siya, sinasabi na hindi, kung darating yan, I will face it, no? Bring it on. Yan pong kanya mga words, bakit daw ngayon? Sasagutin ko yan, sir. Sige po, ano po yung tugon doon dito ho sa nangangansya ho kay Senator Bato? DJ Chacha lang naman kay Senator Bato, ipapatawarin natin yan sila kasi nga yung warrant niya, hindi pa nga pinapakita talaga. So we do not even know if it is in existence. In the meantime, yung procedure nila, isa lang. Ang procedure nila, gagawin nila yung ginawa nila kay Tatay Digong. Pattern. So klaruhin nila yung rules dito kung ano ba talaga ang treatment natin. Ano ang modality kung surrender talaga. What is the procedure as to how to effectuate surrender. We should have a clear-cut implementing rules and regulations in that regard, then bring it on. Kung alam namin, then bring it on. We will face it. I'm very sure yun ang sasabihin ni Senator Bato dyan. Tama naman. Ikaw, DJ Chacha, anak ng kagwang. Bring it on. Bring it on sa legal na pamamaraan. Hindi bring it on sa animal na santong paspasan na hindi ka papasagutin kung ano po ang karapatan mo. Baga, wag ka nang sumagot. Bawal ka na magsalita. Bakit?
Putsang ina, may warrant ka, arestado ka. Uy, hindi ba ako po pwedeng sumagot yan, anak ng kamuti, oh? Pasagutin nyo. Kasi, oh, Pilipino yan, senador yan. May karapatan din yan. Bakit mga dilawan lang bang may karapatan? Anak kayo ng mga hinayupak kayo? Wala, gusto kasi nila gaguhan. Gusto kasi nila hindi ka na pwedeng magsalita. Pag sinabi nila, ito na yon. Ginagago ka nila, gagaguhin ka nila, wala ka nang magawa. Yan yung galawang dilawan, galawang komunista, dalawang pinklawan, galawang mga bubunista, mga kaliwang grupo. Walang due process. Pero pag nagsalita ang mga yan, gusto nilang susunod daw tayo sa batas. Pero itong ginawa nila kay Bato, Senator Bato de la Rosa, kay Tatay Digong, wala po talagang ka-due process dito. Malilito ka nga, ito tingnan mo ha. Si Boyeng sabi meron, pero ito, Department of Justice, DILG, ang sabi, yet to receive ICC arrest warrant versus Bato de la Rosa. Sino po ang nagsasabi ng totoo? Sino po yung sinungaling dito? Sino yung paniniwalaan natin? Ito labo-labo ho eh. Ito yung mukha ng gobyernong Marcos. Kanya-kanya silang hugas kamay, kanya-kanyang sinungaling, kanya-kanyang pagbibilog ng utak ng maraming Pilipino. At ang sabi nga ho ni Nicolas Kaufman, fake news ka. Fake news peddler ka, bungit. Di pala bungit, buying. Pareho ka sila, letter B. Ang sabi ni Atty. Nicolas Kaufman, I do not believe that Ombudsman Jesus Crispin Remulla would be so remiss as to dice with prosecution at the ICC for contempt by leaking the existence of a highly confidential arrest warrant for a suspect peddling fake news, however, carries no such arrest. Fake news peddler ka daw, Boyeng, sabi ni Kaufman. Pero attorney, talagang pag nagsalita din si Boyeng, nangyayari eh. Oo. Tangina, si Boyeng pa. Parang bulaang propita yan eh. Pag sinabi niya, nangyayari eh. Luhod ng luhod si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos dito eh. Pansinin nyo lang, yung pattern. Pansinin nyo lang, yung history ni Boyeng, simula nang naupo si Bongbong Marcos. Hinuhusgahan ka. Tina-trial by publicity ka. Datang sinasabi, nagkakatotoo nangyayari. Marami ng biktima dyan. Bantag, TVs, Pastor Kibuloy. Ayan o. Ngayon, Bato na naman. Former President Duterte, yan yung mga biktima ni Boyeng. Kumbaga, yung salita niya matalim. Tina-trial by publicity ka lang. At the end of the day, huwag kang magkumpiyansa. Kasi yung mga sinasabi niya, 100% nangyayari yan. Pag sinasabi niya, convict ka talaga, anak ng kagwang, no? Pag sinasabi niya, may probable cause ka talaga. Pag sinasabi niya, bubuhay namin yung kaso mo, bubuhayin talaga niya. Ganong katindi. Yung kapangyarihan ng mga Remulla brothers, na pag tiningnan mo, wala hong sinabi si Bongbong dito. Kaya hindi kayang kontrahin. Ako sa akin lang naniniwala ho ako na si Bongbong Marcos ay hindi kayang kontrahin ang Remulla brothers. Kasi kung kinukontra pa ho yan, ay putsang ina, kung kaya pang tablahin ni Bongbong si Boyeng, bakit mo inappoint pa dyan sa pagiging ombudsman? May kaso nga sa ombudsman eh. Anong kaso? Yung patungkol po sa pagkidnap nila kay Tatay Digong. So ano nang mangyayari doon sa kaso ni Boyeng? Wala na. Basura na. Kaya nakakuha ng clearance ang hinayupak. Ganun po katindi ho. Itong kapangyarihan ni Boyeng Remulla. Kaya naging mistulang Panginoon ng ngayon eh. Kaya ang resulta, bansang ito, bagsak. Puno ng mga impakto. Puno ng mga damonyo.
Pakalat-kalat kung saan-saan. Sinong nahihirapan? Kayo ho. Puta, kasama pala ako dyan. Tayong lahat nabudol. Ay, hindi pala ako nabudol. Puta, nadamay lang ako. Kayo nabudol at ang maraming Pilipino na sakripisyo at ito na ang bagong Pilipinas ngayon. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo may pag-asa.